ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan, mga tiwaling opisyales, ay sinisip-sip ang dugo. Dugo na ibig sabihin yung kayamanan ng Pilipino ay ninanakaw nila. They've been plundering the country's wealth. At yan ang naging dahilan kung bakit sa ating kasaysayan, nag-aalsa ang bayan. Doon tayo papunta. Kahit ayaw natin, gusto man natin hindi, mangyayari po yun. Basahin mo yung The National Bureau, ang National Bureau of Investigation po ang naghain itong tawag mo nga dito, baseless and ludicrous criminal charges of grave threats and inciting to sedition against her. Ayan. Dito pa, idugtong ko na ito, attorney. In what appears to be a revelation of a conspiracy to physically eliminate her and to publicly identify the brains she perceived to be behind her future killing, she called a press conference on November 23, 2024 at the height of a forcible attempt to transfer her chief of staff, Laika Lopez, to the Correctional Institute for Women and was then incarcerated at the detention center of the House of Representatives in an impassioned manner, stated, "Pag pinatay ako, siguruhin mong patayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez." On the basis of that statement, the NBI filed grave threats and inciting to sedition charges against VP Sara, strangely without the supposed threatened government officials filing any formal complaint before it. The circumstances surrounding that statement must be considered to understand how that statement came about. Unang-una, ang naghain po ng demanda ay ang National Bureau of Investigation, na ang tungkulin nito ay pahintuin ang lahat ng mga criminal activities at usigin sa reklamo ng mamamayan na kanilang nilalabag ang karapatan. Teka muna, may reklamo ba? May nagreklamo ba sa NBI doon sa tatlong di umanong pinagbantahan? Wala po tayong naririnig. Wala tayong nabasa o inihayag na naghahain ng formal na demanda. Bukod lamang, attorney, nagpatawag. Yun lang. After that pagpatawag kay VP Sara, ang NBI na yung naghahain ng inendorso lang sa DOJ at nagsampala ng kaso. Ang tanong ko, hindi. Hindi yung tinawag, yung dinidemanda. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, nag-file sila. Dapat, yung tatlong minensyon. Hindi nga sila nag-file. So halatang-halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Yun lang ang labas doon. Ngayon, sa aking pananaw, kailangan tingnan natin yung kalakaran na bumalot doon sa press conference. Bakit tumawag siya? Kailangan po tingnan natin yung mga nakaraan. Para sa kanya kasi, meron siyang nalaman, natuklasan, na gusto siyang patayin. Merong conspiracy. Merong murder plan against her. At nakikita yung mga nangyari na naniniwala siya. Bakit kanyo? Unang-una, nung nag-resign siya, nung hindi pa siya nagre-resign, wala ito Masaya, maganda ang kanilang relasyon. Pero nung nag-resign po siya, nagsimula na yung congressional hearing. At pinatawag siya, hiniya siya doon, inilarawan siya na siya ay magnanakaw, na hindi siya karapat-dapat maging isang opisyal sa gobyerno. Pagkatapos, inisa-isa yung mga kaalyado niya, kakampi niya. Di ba? Natanggal si GMA. Tinanggal sa posisyon. Pagkatapos, tinugis na si Presidente Marcos, Presidente Duterte, ang kanyang ama. And then, pumunta kay Pastor Kibuloy. Sinira ang SMNI, tinanggalan. KOJC. KOJC, inatake, inassault. Sunod-sunod yun, nakikita niya ngayon. Pagkatapos, pati yung kanyang staff, pinatawag, kinulong pa, hiniya pa, kinulong na, hiniya pa, at gusto pang i-transfer, ilipat doon
sa isang detention center na nakalaan lang sa mga convicted felons. So nakikita ni Inday Sara, matindi to. Talagang merong imminent danger sa buhay ko. So ano pong ginawa niya? Sa tingin ko, kaya niya ginawa yung press conference para itigil yung planong patayin siya. At kung sa pamamagitan niya ngayong press conference ay hindi mahinto yung planong pagpatay sa kanya, at least man lang sa kanyang kaisipan, maibulgar ko na ito. Kung hindi man ito mahinto, i-identify ko na, ngangalanan ko na kung sino ang maaaring may motibo, may kapangyarihan, at may kakayahan na papatay sa akin. At eto ho yung tatlong yon. Ninalanan niya. Gaya na ng binanggit mo ng mga pangalan. Para, kung mapatay nga ho siya, yung katarungan para sa kanyang kamatayan, makuha natin. Kaya yung mga otoridad, kasi pag nalaman mo na, alam mo na kagad na suspects, di ba? Yan o ang dahilan. Madalit sabi, it was a preemptive strike to foil a murder plot, and certainly not grave threats at inciting to sedition. Basahin mo na ngayon yung susunod na paragraph. Opo, ito, nabanggit nyo na po kasi itong tungkol sa statement ni VP Sara, threat to life of VP Sara real and imminent. Nabanggit nyo na po yan. At itong bahagi pa rin po sa inyong artikulo, statement of VP Sara preemptive to foil murder plot. Dito tayo ngayon sa conspiracy to commit murder is not a crime, attorney. What the detractors describe as threats cannot fall under the crime of grave threats as defined by law, owing to the fact that it was conditional on her being murdered by the would-be malefactors. In reality, if there was such a threat, it would be coming from the grave or from a dead person. There is no such legal animal. What the aforementioned statement of VP Sara could be wrongly viewed as, there is a conspiracy and proposal to commit murder against the three persons identified by her. The question that becomes relevant is, did VP Sara and unidentified person she talked to run after her killers, if she is killed, liable to a conspiracy and proposal to commit a crime? Given that Article 8 of the revised Penal Code gives the legal meaning of a conspiracy and proposal to commit a felony or a crime, it would seem that there was a proposal to commit murder with the other person agreeing to execute it, thereby establishing a conspiracy between the two to commit the crime. Let us examine the definition of the terms. Attorney, diretso ako. Under Article 8 of the revised Penal Code of the Philippines, ito po ang sinasabi. A conspiracy exists when two or more persons come to an agreement concerning the commission of a felony and decide to commit it. There is a proposal when the person who has decided to commit a felony proposes its execution to some other person or persons. As a related question, what are felonies? Ito po, Article 3 of the revised Penal Code states, acts or omissions punishable by law are felonies. We go back to the original question. Does VP Sara's act of proposing the execution of murder to another person who agrees to doing it make both of them criminally liable for conspiracy and proposal to commit murder? The answer is a resounding no. Article 8 of the RPC gives the answer. Thus, Article 8, conspiracy and proposal to commit felony. A conspiracy and proposal to commit felony is punishable only in the cases when the law specially imposes a penalty therefore. Under Article 115, 136, and 141 of Revised Penal Code, only conspiracy and proposal to commit treason, sedition, codita or rebellion or insurrection respectively are punishable. Necessarily, a conspiracy and proposal to commit murder or rape or robbery, etc. is not a crime because it is not punishable and therefore not a crime under the law. There must be an overt act or acts to execute the proposal and conspiracy to commit murder to make it a crime. Attorney. Ang sinasabi ko natin, ganito, yung kung titingnan mo yung pahayag niya na sinasabi nilang grave threats, na sinabi natin,
Hindi grave threats yun. Kaya siya nagpayag ng gano'n. Binubulgar niya lamang ang iminenteng pagpatay sa kanya at gusto niyang isiwalat kung sino ang kanyang pinaghihinalaan para ito tugisin at panagutin sa nag-aambang pagpatay sa kanya. Yun ang dahilan. Ngayon, ano ko ba ang sinabi niya? Huwag ka kasi tinanong mo siya yung security niyo, ma'am. Sabi niya, huwag kang mag-alala. May kinausap na ako. Ayan may kinausap na ako. At sabi ko, kung ako'y mapatay dito, patay mo yung 3. Madali sabi, makikita natin doon sa binasa ni Jade kanina, yung kung ano ang sinasabi ng batas. Maaari sa unang tingin, parang, mukhang merong planong pagpatay. Oo. Bakit kanyo? Kasi sinasabi niya nung sa Artikulo 8 ng Revised Penal Code, yung conspiracy and proposal to commit a crime ay magiging krimen. Pag ito raw dalawang ibig sabihin ng conspiracy sa proposal ay naririyan. Ano bang conspiracy? Ito ay pag dalawa o maraming tao ay magkasundo. Conspiracy. Magkasundo na gumawa ng pagpatay. Magsabuatan sila. Magsabuatan sila isang tao. At yung proposal naman daw, yung nag-aalok ka. Mumungkay ka. Proposal to commit a crime, which is asking another person to do the crime. At dun sa kanyang payag, parang pumayag, di ba? Sabi niya, ito, itong 3, try mo. And sabi naman daw niya, umuo naman daw sa kanya. So, parang titingnan niyo sa Artikulo 8, guilty siya ng conspiracy and proposal to commit a crime. Pero hindi po Dahil doon sa unang paragraph ng Article 8, sinasabi doon na yung conspiracy and proposal, yung pagkakasundo at pag-alok ng pagpatay, ay krimen lamang kung ito ay may kaparusahan sa batas. If this felony, kung ano man yung conspiracy and proposal to commit something, merong kaukulang kaparusahan. Under Article 115, 136, and 151 ng Revised Penal Code. 141, Attorney. 141. Mali yan, 151 dapat yan. Dapat. Okay. Anyway, ang nakalagay po doon, ang mga krimen na may kaparusahan ay, conspiracy and proposal to commit treason. Yun. Yung pagsasabwatan at pag-aalok ng, pagtataksil sa bayan. Treason. Treason yun. Ano pa ho? Yung isang artikulo sinasabi rin na proposal, conspiracy and proposal to commit sedition. Ano ba yung sedition? Ito, lalabanan mo gobyerno. Bibigyan mo ng mga pagpapahayag ng kontra sa gobyerno na wag yung sindin itong mga opisyalis natin, wag nating ipatupad ang batas. Yun ang sedition. Pag kayo kung tayong dalawa, halimbawa, nag-agree doon, krimen ho yun. Ano pa? Yun ang kudita. Proposal and to commit conspiracy to commit kudita. Ito yung kudita ng mga military. Yun ang nagtitake over sila. O kaya, rebellion naman. Yung nag-aalsa ka na laban sa bayan. Yun lamang yung 4 na yon ang may kaparusahan pag ikaw ay nagkasundo at nag-alukan kayo na gawin yon. Wala na hong iba. Madalit sabi, yun bang conspiracy and proposal to commit murder? Kasi yun ang lumalabas. Parang yun ang nangyari dito Yes, kasi patayin Oo. Papatayin mo. At saka pumayag. Murder. Pumayag Ang problema ko ganito. Hindi naman binibigyan ng kaparusahan yun. Madalit sabi, wala akong krimen na conspiracy and proposal to commit murder. Wala akong krimen na gano'n. Wala rin nung krimen na conspiracy and proposal to commit robbery. Wala ring conspiracy and proposal to commit rape. Kahit na pinakamasamang inisip nyo, nagkasundo kayo sa pagpatay, sa paggahasa, sa pagnanakaw, hindi po yung
krimen. Kaya nga sinabi ko, there's no such legal animal. Kaya walang batayan yung grave threat. Kasi yung grave threat, conditional. Kung papatayin siya, kung mapatay siya, madali sabi, kung meron mong pagbabanta ng isang patay, galing sa libingan. Kaya sinabi ko, ludicrous, katawa-tawa, walang batayan. Yan. Yan ang paliwanag dyan kung bakit walang grave threats. Ito pa, attorney, wala ring inciting to sedition. Bakit? Ano sabi Basahin ko dito yung artikulo mo. Sabi mo, the NBI's claim that VP Sara committed the crime of inciting to sedition because her threat to the President, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives aired publicly had the effect of inciting the people to perform seditious acts. The allegation is absurd as without factual and legal basis. There has been no report of a person or group of persons calling out the people to go against the constituted authorities and stop them from enforcing the laws of the land or from performing their duties as public officials. Neither has there been any disturbance of peace or acts of rebellion against the government, directly arising from the press conference held by VP Sara. What is crystal clear is the filing of the criminal charges is part of the continuing demolition job on the Vice President and a brazen enforcement of the sinister plan to oust her from the presidential race in 2028. Okay, sabi ko ng NBI, kaya sila nagfile ng inciting to sedition dahil yun daw mga pahayag niya ay nanghikayat ng paglaban sa gobyerno, ang panggugulo, ang pag-istorbo sa kapanatagan o kapayapaan, disturbing the peace at pagpapahinto. Yun ang sedition O ang tanong, teka muna, may nahikayat bang tao? Meron ba tayong mga natanggap na balita na meron mga tao na dahil sa mga pahayag ni Inday Sara, sila po'y nanawagan na lumaban na sa gobyerno, sirain ang gobyerno, wag nang ipatupad ang mga batas. Wala ho tayong narinig yan. Wala tayong nakitang mga ganon. Madalit sabi, katatawanan at walang basehan. At ang klarong-klaro, ito pong paghain ng grave threats at inciting to sedition ay bahagi pa rin ng demolition job ng pagsisira sa katauhan, integridad ni VP Sara upang siya ay matanggal sa pagtakbo sa 2028 bilang presidente. Bakit? Siya po ang nangunguna Pangalawa, pag sila'y nagtagumpay doon sa impeachment, ang kaparusahan ho doon ay pagtatanggal sa pwesto bilang vice-presidente at hindi na siya maaaring tumakbo pag na-convict. At kung siya naman ay manalo doon, kaya ho sila nag-file para ikulong siya, iko-convict din siya. So madali sabi, napakaliwanag na yun ang ultimate goal. Yun ang pinaka dahilan, purpose, layunin upang mawala na si Inday Sara sa 2028 presidential election at kung maaari, patay na ito. Yan ang kitang-kita natin yan. Opo, ito na yata yung pinakahuli mong paragraph, attorney, sa yung artikulo dito po sa The Manila Times. Pero attorney, marami din nagsasabi, isa sa mga paraan daw para makatakbo sa susunod or makapasok muli sa posisyon sa gobyerno si Inday Sara, mag-resign siya. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya karakter yun na magre-resign. So talagang haharapin niya kung sakali man na itutuloy talaga ito. Sinabi, di ba, sinabi niya na, gaya ng sinabi ko, nung tinanong ko, how is she treating the impeachment? How will she face it? Sagot ko VP Inday Sara will face the impeachment smilingly. Kita naman natin, di ba? Nangingiti. Sabi niya pa nga, mas masakit pa mawala ng jowa. Unbothered siya. Smilingly, she'll face it courageously, ng buong katapangan. Competently, ready sila. Kaya,
Wala, hindi yung magre-resign yan. For ano lang, para sa discussion lang natin, attorney, kung sakali mang mag-resign siya, pwede bang ituloy yung impeachment trial? Di na. Hindi na. Kasi, ang nakalagay doon, pag magpapile ka ng impeachment, ang layunin mo lang, tanggalin. Kung natanggal na, voluntary na nag-resign, paano ka pa mag-impeachment? Natanong ko yan, attorney, kasi nga may nabasa akong pahayag ng isang abogado rin. Nagsabi dyan sa camera na pwedeng ituloy. Kahit mag-resign siya, tuloy pa rin daw yung impeachment trial sa kanya. Ano yun? PU pool. PU pool to the second power yun. Wala na, kasi ang purpose nga ng impeachment, to remove and to perpetually disqualify her. Kung na-remove na, ano pang gagawin mo? Wala na. Ito, attorney, hiniling naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na iboto ng publiko ang kanilang slate sa PDP laban. Pero teka muna, yung last paragraph ko, napaka-importante, no? Okay. Ito, basahin ko muna. Anong title? Deja vu. Yan. These constitutional travesties must stop. Otherwise, this country is headed toward another deja vu, a repeat of a political conflagration that has stalled the country's development and progress. Unwelcome upheaval. Cleansing is a necessity to rid us of those who suck the blood of the vast majority who are in constant misery and poverty by the scoundrels plumber of the nation's wealth. Madali sabi lahat itong paglabag sa saligang batas, pagsira sa mga karapatang pangtaong itinakda ng saligang batas, kailangan po itigil na yan. Pag hindi po tinigil yan, tayo papunta sa isang tinatawag na deja vu. Hindi ba yung deja vu sinasabi nila? Yung parang nakikita mo na mauulit na naman yung mga nangyari. Alam naman natin, ang ating kasaysayan. Nakita na po natin kung paano nagkaroon ng isang pag-aalsa ng bayan. Di ba? Pinatapon natin ng isang presidente. Ikinulong natin ng isa pang presidente. Dalawa nga ang kinulong natin. At ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagte-take off. Ito nagiging sagabal ng ating pag-unlad, ang ating pag-develop. At ito'y napaka-unwelcome. Hindi na natin ito dapat na yakapin. Kailangan talaga ng paglilinis. Kaya sinabi ko, cleansing is necessary. Bakit to? Abay, hindi po ba? Karamihan sa ating mga kababayan, maliban doon sa mga sila may kagagawan, nakikita po nila